Ayan po at magandang araw po sa inyong lahat na nandito ngayon na nanonood. Kapag hindi pa po kayo nakapag-subscribe, abay huwag niyo na po kayong magdalawang isip na pindutin ang subscribe, like and share na rin po. Para sa ganon, ito pong channel natin na ito, hindi lamang po basta nag-subscribe kayo dahil ang kapalit po noon gaganda kayo, gogwapo pa kayo, at suswertihin pa kayo. Ayan po ang totoo dyan. Ayan. So, pero meron pong kararating lamang na balita ngayon at siyempre bago tayo pupunta doon sa ating main topic ay isingit ko lang po itong bagong dating na balita ngayon at meron daw pong isang babae na natagpuan na nakasubsob ang ulo sa inidoro. Ayan po. At ngayon, siyempre, tinanggal nila yung pagkakasubsob sa inidoro at nung inangat yung ulo nung pinaharap sa kanila, siya raw po pala itong si Lisa. Ayan po, si Lisa Butod. Ayan po, nakasubsob pala. Siya pala yung nakasubsob sa inidoro. Ngayon, anong nangyari? Aba, nagwala. Bakit daw pinakialaman siya? Samantalang ang ginagawa lang naman daw niya, kaya raw nakasubsob yung ulo niya sa inidoro ay nagdadasal. Grabe. Mario Joseph talaga. Imaginin mo, hindi nila akalain na si Lisa pala yung nakasubsob sa inidoro. O, imaginin mo ha. At yung mga otoridad, nagbalasakit lang, baka kung ano nang nangyari at nakasubsob na yung ulo sa inidoro, abay siya pa naganang magalit. At pinagmumura pa yung mga otoridad. At bakit daw siya pinakikialaman na ganoon ay nagdadasal lang naman daw siya. Wala na. Kaigit na. Wala na. Talagang lahat na may mga saltik na talaga. Wala na. May mga saltik na. Yan. Anyway. Ay, sige. Iisa-isahin po natin yung aking sinave dito. At, kuhan. At isa-isahin po natin itong aking sinave dito na ating pagkuhanan. Ano ba itong isa na ito? Tingnan nga natin ito muna. Ni President Bongbong Sige. sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, correct me if I'm wrong, bumaha at bumagyo ng biyaya dito sa ikalawang distrito ng ating Pilipinas. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may akap dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Ni President Bongbong Marcos sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, correct me if I'm wrong, bumaha at bumagyo ng biyaya dito sa ikalawang distrito ng ating Pilipinas. Yan po. Aminado na itong si Luistro. Ito po yung congresswoman dyan sa 2nd District ng Batangas na kung saan po ito po yung pagka yung drum pinutol mo tapos nilagyan mo ng dinamitan mo ng Pilipina na ito na po yung si Luistro. At ngayon aminado na bumaha ang pera. Di ba? Pag hindi ka ba naman talagang kaya daanin na lang natin muna sa tawa hanggat hindi tayo nakakarating dyan. Dahil pag nakarating tayo dyan ay wala, tigpasin natin lahat ng mga ito. Mayroon pa, ha? Sige, unti-unti natin, kunin natin lahat. Kasi ito yung mga sinave ko. Ito, mga senador na pinangalanan ng Malita, no? Yung mga nakatanggap ng Malita. Ito.
Nako. Basahin ko lang. Ito yan, oh. Yan. Hindi na mababasa yan. Mga senador, pinangalanan sa Malita Affidavit. Pinangalanan sa isang joint affidavit ang ilang dati at kasalukuyang senador ng isang grupong nagpakilalang mga dating miyembro ng Philippine Marine Corps. Yan. Sa dokumento inilahad umano ng grupo ang detalye ng umano'y pagdadala ng mga malita na may lamang pira at tinukoy ang mga sumusunod na mambabatas. Ayan. Francis Escudero, 4 na malita na may iba't ibang laki. Erwin Tulfo, itong Bendalo, Erwin Tulfo, 6 na malita. Medium size ang natanggap nitong si Erwin Tulfo. Itong sinasabi kong si Loren Ligarda na Burikat, 2 medium size na malita. Bong Revilla, 2 medium size na malita. Tito Soto, 5 large na malita. Mark Villar, 7 medium size na malita. Ayon sa affidavit ng sinalaysay ng mga nagpakilalang ex-Marines kung paano umano isinagawa ang paghatid ng mga naturang malita. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang mga senador na nabanggit kaugnay ng mga aligasyon. Dahil dito, muling uminit ang usapin sa social media at sa larangan ng politika. At nagpahayag na po dyan si Kwan, si Soto. At natural, itatanggi. At nasaan daw yung mga malita na yun? Ay baka hanapin daw sa kanya ng kanyang asawa. O lol. Ang galing talaga. Kaya hindi na raw niya papatulan. Aba, uy, Soto, hindi mo papatulan ay napakalaking usapin ito, hindi mo papatulan. Anong ibig sabihin niyan? Tinanggap mo. Napakaulol talaga ninyo mga hayop kayo. Oh, see? Mali-malita ang mga animal. Oh, ito rin tarantadong pare na ito ng adik, ha? Sigaw ng sigaw na ipakulong daw yung mga magnanakaw. Pero tumanggap din pala. Ipakita ko lahat ito, ha? Tarantado itong ko na ito, itong pare na itong gagon to na adik. Ha? Yan, ha? Yan. Ayaw, di ma. Few moments later. Meron din silang kinausap na mga di umano ay PJK victims' families sa bahay talinga ni Father Flavie Villanueva. Adik. At lahat ng gastos ni Father Flavie Villanueva ay sagot ni Saldico. Paldo ang putang inang pare na ito. Paldo. Tapos, siya ang nananawagan na ikulong daw. Ha? Ulitin. Oh. Kaigit na talaga itong harap na pare na ito. Na adik na hayop na ito. Oh, yan ha. Oh. Few moments later. Kasali ka dyan, ikulong tang ina ka. Kinausap na mga di umano ay PJK victims' families sa bahay talinga ni Father Flavie Villanueva. At lahat ng gastos ni Father Flavie Villanueva ay sagot ni Saldico. Oh, see? Ito pong Flavie Villanueva, ito po yung pare na adik. At mayroon pa po dyan, nagtitinda raw pala ng shabu yan, kaya galit na galit kay Duterte ito eh. Dahil nagtitinda pala ng shabu, sasi-sasi na kanyan, na droga ang gagong yan. Animal talaga. Anyway, sige.
wala tayong gagawin dito kundi baka kasi hindi nyo pa alam itong mga ito. Kaya dito sa channel natin ay ipi-play ko lahat dito para sa ganun ay maging aware kayo dito sa mga nangyayari. Natin si Atty. Espiritu. Parang Ha? Nakakagigil. Yan Nakakagalit yung revelasyon mga kasama ni Gutesa tungkol sa mga dinideliver nilang mali-malitang kwarta sa mga taong pinagkatiwalaan ng taong bayan. Putang ina naman dayon yun. Sobrang kapal ng mukha mo. Sobra. Sabi sa'yo Bangag, walang katumbas na halaga. Walang katumbas na salapi. Okay, ang parusang nararapat sa'yo sa ginawa mong pagtataksil sa taong bayan. Binaboy mong Pilipinas. Tinarantado mong mga tao. Pinahirapan mong mga Pilipino. Kulang pa ang buhay mo, Bangag, para pagbayaran lahat ng kasalanan mo sa bayan. Tama. Utang ina mo. 2023 pa lang, yung Oplan pagpapatalsik nyo kay PID dadalhin sa dahig. Nakakasa na. Ito namang mga marino, sorry no, huwag kayong magagalit sa sasabihin ko. Kaya lang putang ina, alam nyo pala, bakit wala kayong kibo? Bakit hinayaan nyo? 2026 na. Hindi nga natin alam kung makakabalik pa ng bansa si PID. Hindi natin alam. Oh my God. Baka dumating yung punto na bawian na ng buhay si PRD sa dahig. Hindi natin alam kung papayagan ng magnanakaw na adik na presidente natin iuwi ang body ni PRD sa Pilipinas. Although ayaw nating isipin yan, gusto nating maging malakas pa si PRD. Gusto nating makita natin siyang buhay. Salubungin natin siya sa pagbabalik niya sa Pilipinas. Pero hindi natin alam kung mangyayari pa ito. Ang sa akin lang, kayong mga marino, alam nyo na pala. Bakit ganito katagal bago kayo nagsalita? Hindi ba huli na? Oh my God. Talagang nakakakon lang talaga. Nakakagalit lang talaga. Imagine mo ito, mangiyak-ngiyak na nagsasalita. Totoo nga naman. Bakit ngayon lang din lumantad? Hindi pa nila sinabayan dati si Gutesa. Ngayon, si Gutesa nasaan na? Wala na. Hindi natin alam kung pinatay na yun. Oh. Yan ang hindi natin alam. Or pero mayroon na yung naririnig na itinago ni Tambaloslo sa abroad yan. Ay, may mga bahay abroad yan, mga animal na yan Oh. Tingnan mo nga yung bahay nito sa Spain. Itong si Martin Romualdez. Sa high class na subdivision. At napaka high class din na talagang kung di na ba mamahalin, ang laki pa ng swimming pool. Sa Spain po yan. Kaya itong mga animal na ito, magkakaso ito, lalayas lang itong mga hayop ito. Dapat ito, ayoko na lang magsalita rito. Anyway, yun naman na nakuha nating balita na isinubsob na ni Lisa yung kanyang ulo sa inidoro at ang katwiran niya nagdadasal siya, ibig sabihin, wala na sa katinuan, may saltik na. Ganon din itong asawa niya, nagdugo-dugo na ang puwet dahil nagpatira sa tubig. Ayan, nagka-almoranas na, nagka-HIV pa. Ayan yan. May colon cancer pa, mayroon pang yung leukemia. Lahat ng sakit nandiyan sa kanya. So, kung na lang po ito it's a matter of mga 1 month or hanggang 2 weeks or up to 1 month yan. Ayan na lang itatagal niyan Tatagal ba kayo dyan sa tangina? Wala kayong ginawa kundi magsinghot kayo na magsinghot tapos susundutin pa ninyo ng mga alak. Grabe. Anyway, sige, ano pa ba yung mga naikuan ko dito?
Para makakuha natin, para maipakakita ko sa inyo. Na? Ano pa ba ito? Isa. Ewan ko kung ano ito. I-play ko lang. Ito pala yung kwan. Ito yung nandun sa ICC ngayon na witness daw kuno na pinatay daw yung kwan ng AJK. Yung kapatid niya. Pero hindi naman pala buhay na buhay yung kapatid niya. Ito, yung pangit na yung naka-usli yung gilagid ng gaga na babae na yan na hindi mo malaman ang itsura kung mukhang ano to, yung talaba. Yung mukha na nasa ICC ngayon na ang sinasabi niya, pinatay daw ng AJK yung kanyang kapatid. Ay, nagtestimonya ito, umiiyak yung kapatid, bakit mo naman ako pinatay? Ha? Samantalang buhay na buhay ako, nagtatrabaho lang naman ako. Bakit mo pinalabas na patay ako? Yun ito, ha? Napatay na ko, nabuhay naman ko, nagtrabaho naman ko dire. Hindi naman makakulanta. Pero mo na di mo gibuwanta ako. Kikipayaran ka. Bisaya po kasi, ano raw ba ang nangyari sa iyo at bakit mo ako pinatay samantalang nagtatrabaho lang ako at bakit mo ako pinatay sa iyong istorya. At yun po yung yung babae na yun na nandun sa ICC ngayon, yan po yung para mukhang talaba na yan. Imaginin mo, puro ka fake news yung puro mga fake yung mga witness ng mga animal. Yan Wala ko rin tanaw sa bis. Napatay na ko, nabuhay naman ko, nagtrabaho naman ko dire. Hindi naman makakulanta. Pero mo na di mo gibuwanta ako. Kikipayaran ka. Wala ko rin tanaw sa bis. Napatay na ko, nabuhay. Dahil binayaran ka lang, sabing ganyan. Ganyan na yung ginawa mo. Talagang tarantado talaga itong mga kwan na ito. Saan pa yung kwan? Saan pa yung sinasabi rito na binayaran na kasama dito si Trillanes sa pagbabayad? Ha? Tapos aywan ko kung ito, ha? Sandali, ha? Ang pagde-deliver nila ng pera ay gumagamit ng aeroplano. O yan. Erwin Tolpo. Laila de Lima. Gumagamit din sila ng Konghon. helicopter. Bini Abante. Sino yan? Si Kwan yan. Chua. Yan, si Olopong. Yan, si Brosas na IPA. Dito po Yan, si Manuel. ang mga dinideliver sa mga bahay Oh. ng mga mambabatas. O yan, si Kimbo. Garen. Yan, si Kwan. Sa Ortiga. Si Alonto. pera ng mga Sino itong gagon to? na ang laman ay pera. Yan. Dan Fernandez. Parte lamang At saka itong si Paduano. Ace Barbers. panahon na ito ay O yan. taytos na Si Kwan. Ay, Tito Soto. sa isang delivery umabot ng 52 na bagahe. Oh. Si? Hindi, may mga video pa naman dyan. Nakikita mo sa Dubai, ako naka-helicopter. Inisip See? ko yung buhay. Grabe talaga, no? Lahat talaga mga magnanakaw itong mga animal na ito. Grabe, no? Lahat mga magnanakaw, mga putang ina. Ano pa ito? Na-play ko na ba ito? Ang utak at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. Oh, yan. At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Saldico na walang pahintulot kay PBB. Ang utak at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. Oh, yan. Maliwanag. Maliwanag na yung, ang pinuno talaga nila ay si Bangag. Ewan ko paano pa sinungalingan ni Bangag ito. Grabe. Mhm.
pa ba ito? Ano ba ito? Sa Pilipinas, very alarming ang balita na pabata na ng pabata ang nagkakaroon ng CKD o chronic kidney disease. Yan. Ito ay dahil sa madalas na pagkain ng mga sumusunod. 1. Junk foods tulad ng chichirya. Yan. 2. Palaging canned goods ang gustong kainin tulad ng corned beef at meatloaf. Yan. 3. Soft drinks at energy drinks. 4. Processed foods na mataas sa sodium at preservatives tulad ng hotdog at bacon. Oh. 5. Instant noodles at pancit canton. Yan. Ito ay madaming maalat na sangkap at preservative. Sa Pilipinas, very alarming ang balita na pabata na ng pabata. Yan po yung nagkakaroon ng kaya ko lang po ipline ito dahil gusto ko lang pong maipaabot sa inyo yung sinasabi ko na yung mga lalo yan may mga preservative na yan, mga napakakuan po yan. Napakadelikado po. Aha. Anyway, sige. So, kaya isiningit ko lang po yan ay parinig sa inyo para kahit pa paano po ay may kuan lang ay alam lang po ninyo yung dapat nyong iwasan. Ano? So, hindi ko alam kung ito na yun. Ano ba ito? Okay mga idol, tignan yung maigi. No? Tignan yung maigi. Sino ba naman ang hindi maaakit sa itsura at kulay ng orange na ito? Ito nga yung tunay na orange. Yan, oh. Ako, dapat aware po tayo rito. Yung mga peke na orange. Kung ano ang intention nila rito. Tignan nyo kung maigi. O ganyan nila pinipeke yung orange. Ano orange yung maigi kung paano nila pinaproseso. Ang sarap tignan. No? Kaya dapat lagi po tayong mag-ingat ha. Lagi po natin i-check yung mga nabibili po natin kung tunay pa ba o peke na. No? For awareness lang po ito. Okay mga idol, tignan yung maigi. No? Tignan yung maigi. O, pati oranges pinipiki na po ngayon. Dahil sa hirap ng buhay, lahat na lang ng mga masama ginagawa na po ngayon sa panahon ito. Kaya pakaingat po talaga tayo. Lahat po yan. At hindi na po tayo nakakasiguro kung itong mga kinakain natin ay nasa pa ba? Nasa tunay pa ba or baka piniki na kagaya po nito. May imagine pati oranges pinipiki na. Pati itlog pinipiki na po. Bigas nga pinipiki na pero madali namang makuan yung bigas na piki. Hindi rin makakalusot yan. So yan po. Dahil sa kahirapan ng buhay. Kung ano-ano na discarding pinaggagawa nitong mga demonyo rin ng mga kababayan natin. Ang iniisip lang nila kumita. Wala silang pakialam kung makakasama sa kalusugan nung makakabili ng kanilang mga piniki. So yan po ang realidad ngayon. Wala na po pa tayong maasahan. Kaya ang maiiwan kong salita sa inyo, buntot mo, hila mo. Dahil wala na talagang maasahan pa na magmalasakit sa inyo. Wala na po. At mayroon tayong tinaguri ang tagapagtanggol daw sa ating mga mamamayan. Sila pa mismo ang pumapatay sa inyo. Hindi ko na po isasali ang sarili ko kasi matagal na pong hindi talaga ako naniniwala sa kahit na anong mga nandiyan mga politiko. Lahat po yan mga demonyo, yung mga politikong yan. Lalo na po dyan sa ngayon. Nasa 19th Congress at saka itong 28th Congress. Nandito po talaga nag-ipon yung mga demonyong mga congressman at mga demonyong mga senador. Kaya uulitin ko lang po yung aking pinagdadasal dito. Mga matay na lang kayong lahat. Daanan na kayo ng kulira ng mga animal kayo para hindi na kayo makapangsira pa ng kapwa nyo Pilipino. Hindi baling kayo na lang ang mamatay ng mga putang ina ninyo. Pasensya na po kayo.
Lalo na po din sa mga subscriber ko, pasensya na po kung ganito na naman ang lumalabas sa bunganga ko. Hindi ko na po kaya ang bibibibihin pa itong mga animal na mga putang ito. Grabe na ang pagpapahirap sa mga kababayan ko. Pagkarami-rami na. At imaginin mo. Siguro, kung umiikot nga po kami dito sa mga beneficiary ko, ini-imagine ko lang, ano kaya kung kagaya nitong mga ibinigay kong mga motorized bangka sa mga fisherman na ito, at doon sa mga binigyan ko ng mga hand tractor doon sa mga magsasakang ito, ano kaya kung ginawa ng gobyerno yan sa lahat ng mga magsasaka natin at diyan sa lahat ng ating mga mangingisda? Siguro, sabi ko, yun ay ini-imagine ko lang na kung sakasakalit ganyan din ang ginawa nitong gobyerno man lang sana, wala sanang gutom na kababayan natin. Ay ang problema po, wala walang kabusugan itong mga animal na ito. Pagyan mo kung minsan nga talaga sabi ko, sana man lang mayroon man lang sana maging presidente na talagang totoong magmamalasakit sa kapwa niya Pilipino o sa kanyang nasasakupan. Pero alam niyo, sa totoo lang po, mas marami pa yung civilian, mas marami pa yung mga individual, mas marami pa yung mga ordinaryong tao na kagaya ko na nakakatulong sa kapwa nila. Ay samantalang itong mga animal na mga politikong ito na mali-malita ang pinagnanakaw nitong mga animal na ito, walang katapusan, walang kabusugan, walang kakontintuhan. Again, mamatay na lang kayo, mga putang mga kayo, politiko kayo. Muli po, sa lahat ng mga subscriber ko makakapanood dito, pasensya na po talaga kayo. Hindi ko lang po matiis na hindi ko ibulalas yung sama ng loob ko dito sa mga animal na mga politikong ito. Maraming salamat po, at sa lahat po ng aking mga subscriber, alam niyo na po yan, mahal na mahal ko po kayong lahat.